Hi guys and welcome to our tutorial for today, and ang gagawin po natin is mag-create tayo ng search function para dito sa ating gagawing form. Okay, so let's go ahead and take a look. So ito yung mga form na ginamit ko, yung mga example ko before on how we could be able to create forms, basic forms, etc. So ang una natin gagawin is let's take a look first on our customer. So, meron tayong customer table rito with basic information. Gawin natin proper muna yung mga data nila. Ayan, so, we have John and we have Cruz. Ayan. Address will be for yan, etc. Okay. So, ganito lang po yung gagawin natin dito guys. So meron tayong table na ipapakita dun sa ating form, pero habang nagta-type tayo nakakapag-search tayo. So what we will be doing is we will be doing it only with one field. Ayan. So close muna natin to. Then ang gagawin natin is mag-create tayo ng query. Ayan. So dito sa query design guys, ang gagawin nyo lang is pipiliin nyo lang muna kung anong table yung gagawin nyo ng search. So sa akin, yung customer. Ayan. So ipapakita niya rito yung mga fields na meron tayo. So ang tanong, ano yung mga gusto nating makita na fields dun sa table natin. Okay? So ang una natin gagawin is we'll search for gusto natin makita yung ID. Ayan. Yung first name and yung last name and yung customer status lang muna niya. So apat lang. So pwede nating i-limit muna. So if you want to add more, pwede, no? Wala namang problema doon. If you want to add more data onto your tawag dito, onto your search form, walang problema. Ayan. So i-close ko muna to. Ay, hindi. Ang gagawin ko, sa last name ako magbabase. So maglalagay ako rito sa criteria. So, para makita nyo mabuti kung ano yung itsura ng criteria ko, isi-shift F2 ko. Ayan. Para naka-zoom in tayo dun sa maliit na space na yon. Okay? So, yun lang po yung ginagawa niya. Pag shift F2, no? Sabay mo. Kasi, masyadong maliit yung space for the designing of the table. So, nangyayari, maganda kung nakikita natin siya dyan. Okay. So, first thing that we will do is we will type in like. Ayan. Okay. And then, hindi. Tama ba? We need to create the form pala. Ayan. We need to create the form. So, kapag ginagawa natin yung query, kailangan pala mauna natin gawin yung form, guys. Ayun. Okay. So, mag-create muna ako ng form. Blank form. Okay. Tapos, dito sa form ko is yung aking query kanina, sana ba? Yung aking query, save ko muna to save ko muna siya. Save ko siya as search query. Yan. Okay, so search query lang muna tayo. So wala pa tayong nilagay, click ko lang muna yung okay. So para meron tayong search query dito. Okay, so una natin gagawin is punta tayo sa form layout design and then click natin si text box. Ayan. So, punta tayo sa design view. Okay. Ayan. Lakayan natin na konti. Ayan. Then, syempre, alam naman natin kung how this works. We could design this. So, delete ko muna to guys. Para dito natin mismo kunin. Ayan. Mas madaling ayusin. Okay. So, lagyan natin sa taas. So, lalagay ko rito is yung pangalan niya ay search. Ayan. Then, ako nang bahala kung ano mga kalaki yung setup nyo lang na maayos, no? Design nyo lang. So, maglalagay tayo ng konting back color. Then, format ko lang to. Gawin ko siyang white. Ayan. Ayan. So, para nakikita natin siya. So, kaya pwede kayong mag-design ng ng sarili ninyo. Okay, then mag-add tayo ng
button na rin. Okay, so yung button na to, ang gagawin niya, i-clear out niya lang yung text box. So, ika-cancel na natin yung wizard. No? So, tayo na yung maglalagay ng code mamaya kung ano yung gagawin niya. Then, another thing is mag-create tayo ng isang text box. Okay? So, yung text box na to, binded to dyan. So, bigyan muna natin ng pangalan. Ito, bigyan natin to ng pangalan na delete natin itong ayan. So, itong text box na to, bigyan natin siya ng pangalan na txt search. Ayan. Okay. And then ito, pangalan natin tong txt tawag natin, bigyan natin bind. Okay, so si txt bind. Okay. So si txt bind, siya yung ilalagay natin na para sa query natin. Okay? So ang gagawin muna natin is i-click drag lang po natin tong ating search query. Ayan. So finish niyo lang. Then iibahin lang natin yung kanyang itsura, no? Yung ating design. So expand natin to, ayusin lang natin to. Okay, design view tayo. Teka, hindi ko maklik. Layout view. Ayan. Lakihan natin ng konti para mas madali natin makita. Okay. Okay, so move natin dito sa banda sa taas. Ayan. Okay, then design view tayo. Ayan, pasensya na kayo dun ha. Okay, so ang gagawin ko, hindi ko siya gagawin na tawag dito. Hindi ko siya gagawin na paganyan. Gagawin ko siyang light click layout and then tabular. Okay, so kapag nag-tabular tayo, ayan. So kailangan ma-move natin sila. Ayan, so maayos natin ito. So ang gagawin ko, i-remove ko yung layout, remove layout. So para mas ma-custom natin ng konti. So pagdidikitin natin ng konti yung mga yan. Okay, so si status. Okay. So bababa natin ng konti. Siya rin, ganun. No? Nakabind kasi siya dyan. So ito rin, usog natin. Ito rin, usog natin. So buti konti lang yung ating din-display. So nasa sa inyo kung ano yung tingin ninyong importante na something that you want to display on your search function. Meron pa ba? Wala. Ay, hindi. Nagdoble yung status. Okay. So, teka. Ayusin ko lang to guys. Si fname, si status, kaproblema siya. Okay. So, right click, layout, remove layout ulit tayo. So, para magkahiwa-hiwalay. Ayan. So, kapag hindi kasi naka-remove layout, naka-bind siya eh. So, hindi natin siya maayos ng sobra. Kaya hindi natin siya makakustomize ng maayos. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dyan. Then, si last name. Ayan. So, yan yung problem natin kapag kakadikit-dikit yung design. Okay. Si ID, pantay lang natin siya dyan, guys. Okay. So, konting repair lang para dun sa ating layout. No? Okay. So, sisimplihan ko lang muna. So, ganito lang muna yung itsura niya, guys. Okay. Ayan. And then, click natin sa view. Ano yung itsura? Okay. So, tatanggalin ko muna to. Yung mga toolbox sa baba. Punta tayo dun sa properties ng ating pinaka-grid. No? Punta tayo dun sa layout view. Ayan. Tapos, tanggalin natin tong mga yung mga functions sa kanya, like yung search. Okay, so tanggalin ko dito si
Saan na ba yun? Record selectors, navigation. Ayan. Okay. So, tinanggal ko na si navigation. Ayan. So, para mas maganda siyang tignan. So, pag click natin, layout natin ganito. So, si button na lang yung papalitan natin yung pangalan. Okay. Yes to all. Yes. Pangalan natin tong si FRM search. Ayan. Okay. So, ang gawin natin, palitan natin yung pangalan nito. Gawin natin siyang si clear. So, ang gagawin lang niya, i-clear niya yung laman nito, tapos i-reset niya lang yung table kapag nagsi-search. Ayan. Okay. So, ngayon, meron na tayong naka-design. Ayan. So, dapat naka-design muna to bago tayo mag-create ng query. So, ang unang gagawin natin is, punta tayo kay query, punta tayo sa design view, and then, ang gagawin po natin is, we will put a criteria on our last name. So, shift and then F2 para mag-zoom in. Okay, so ito po yung ating pinaka lalagyan. So, tatype nyo lang to. So, kung ano man yung ano ninyo, yung inyong query, okay, yun yung inyong ilalagay dito. Okay, so single quote, ayan, sorry. Ang gagawin ko pala rito, dito ko muna itatype para mag-auto-bind siya. Okay? So, ang gagawin ko, equals, then form, ayan. So, forms, ang forms natin na ginagamit ay si FRM search. Okay? So, exclamation point, FRM search, exclamation point, saan natin kukunin? So, meron tayong dalawang text box na ginamit, si bind at saka si search. Si bind po yung gagamitin natin. Okay, so hindi si txt search. So, tinatanong niya lang dito, kung magsi-search ka sa query, sino yung pagbabasihan namin? So, lalagay nyo rito si txt bind. Okay? Tapos, i-shift F2 ninyo, papalitan nyo yung equal, hindi nyo siya gagawin equal, gagawin nyo siyang like function. So, kung alam niyo yung like function, tingnan niyo po dun sa ano natin, sa mga lectures. So, single quote, ayan, and then sa dulo maglalagay din kayo ng single quote asterisk single quote. Okay, so yun po yung function niya, single quote asterisk single quote pati sa kabila. So, yung search box natin is yung txt bind galing sa form ng search. Okay. So, ngayon, nakabind na tayo. No? Nakabind tayo sa kanya na itong query na to, dito niya kukunin. Yan. Dito niya kukunin. Okay? Yan. Okay, so ang gagawin natin is, ang search object natin is search query. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng laman ng query na to, dito nang gagaling, kaya, anytime na mag-search tayo dito, no? Anytime na mag-search tayo dito, yun yung ilo-load niya. Okay? So, bakit nga ba siya tawag dito? Okay. So, sorry. May kulang pala tayo rito. Shift F2. Kailangan natin dito ng end sign. Ayan, kasi binabind natin siya. So, parang concatenation. Ayan, so tama na ba? Okay. So, save. Ayan, then close. So, ang ibig sabihin nun, bakit tayo may dalawang asterisk sa dulo? Ibig sabihin, yung letter na tinatype natin, sinesearch nyo on both ends. Okay, so any format, ang like kasi pattern search siya. So, sinesearch nyo yung pattern na makikita niya dun sa text box. Okay. So, ang una natin gagawin is maglalagay tayo rito ng code, no? Para ma-bind natin ito ng maayos. So, ang una natin gagawin is punta tayo rito sa may event and dito tayo sa may change. Okay? So, code builder po tayo. Okay. So, txt search change. So, ano lalagay natin dito? So, ang gagawin natin, tatype natin me
Yung me, hindi magbabago yan. TXT bind is equals to me.txt search.text. Okay? So, pakita ko kung paano gumagana yan, ha. Control S for saving. Yes. Yes, save lang. So, kapag nirun ko to, guys, pinakita ko to, anytime na nagtatype ako dito, yun yung equivalent niya. Okay? So, yun yung function na. Okay. So, punta na tayo dito sa or balik na tayo dun sa design view. Okay. So, balik tayo sa code builder natin. So, magdadagdag tayo rito. So, ang gagawin ko, yan, since nakakapag-search na ako, okay, i-re-query ko, no? I-re-query ko, search query, subform, yan, search query subform dot requery. Ibig sabihin, i-re-research niya ulit. Kung ano man yung laman ng text box, hahanapin niya. Okay, so Control S ulit, save, and then run ulit natin siya. So, S, yan, kita nyo yung S, nag-type ako, nagbago. A, T, yan. Okay, kita nyo yan. So, ang gagawin ko is, yun na yung search natin, no? Yun na yung search function natin. Gagawin ko, i-re-rebind ko na lang muna to. Ay, lalagyan ko ng function tong isang to. So, close ko muna. Teka. Ito tayo sa design view. Okay. So, punta tayo sa code builder. And then, teka, mali. Tanggalin natin yan. Balik tayo sa kanya. Lalagyan natin ng code is ito. On click, code builder. So, si command 8 yung button natin. Lalagyan lang natin siya ng simpleng code na me.txt bind is equal to double quote. So, bablankohin niya lang. Txt search is equal to double quote. And then, kuhanin nyo lang to para mag-requery siya. Ayan. Okay, so nagre-requery na siya, both ends. So, save, Control S. Ayan. So, pwede nyo i-close to. Naglamalabas naman niya kapag kilik niya yung code builder. Ayan. Okay, tapos, pag nira natin siya ngayon, ayan. So, pag nag-type ako ng words, clear, bumabalik siya. Di ba? Okay, so, sir, bakit po dalawa yung text boxes? So, kasi po, kapag may change po kasi, naghihintay, itong isang to, naghihintay ng changes or naghihintay ng click mula sa'yo. So, para mag-automate siya, yun yung ginagawa natin. Requery ka agad. Okay. Hide ko lang muna. Teka. Punta tayo ulit sa design view. Ito, i-hide natin to. So, format, view, display, visible, no. Ayan. So, naka-no tayo rito kay yung visibility niya. Ayan, naka-no. So, kapag nira natin siya, hindi natin siya nakikita. So, nakakapag-type tayo. Ayan. Okay, so this is the example of a search function para dun sa ating project. So, kayo na lang po bahala mag-design, ha. So, kung nakita ninyo, ginawa ko lang siyang tabular. But if you do want to change it, pwede rin naman. Yan, walang problema. Okay? So, this is a basic search function para sa Access. So, again, this is Sir Arca and thank you very much.